One wrong move. Straight sa bangin. So ayun, hindi na namin nakita yung nasa unahan. At muntik na kaming wala. Alam niyo ba na ang Mount Isarog ay isang active volcano na maaaring pumutok anytime but not in the near future? Ang most recent na pagputok nito ay 800 years ago at ang pinaka-prominent at most devastating na pagputok ay nangyari around 3500 BCE. Kaya tinuturing pa rin ng PHIVOLCS na active volcano ang Mount Isarog dahil sa maraming geothermal activity nito underneath. Kaya samahan nyo ako, puntahan natin ang Azupre Hot Spring para mapatunayan at masaksihan kung totoo ba talagang active ang Mount Isarog. Pero ang problema ay alas 6 ang fall time pero alas 5 na kami nakaalis ng bahay. And the travel time takes 1.5 hour from Calabanga going to Tinambak straight to Goa. Pagdating namin ng jump off, may napansin kaming 5 hiker. Bali 17 lang yung nagpa-register sa Lauyay, pero may 5 hiker na nakahalo. Doon na namin nalaman na late pala yung guide nila. Pero taus-puso silang tinanggap because Lauyay don't hike for profit. They hike for fun and companionship. So, nagpahingal muna kami for couple of minutes kasi medyo malayo pa. Nagubad na rin ako kasi sobrang tigilit yung araw. Okay, mabagang chemistry, magayon siya, mabuo. Pani. Sir, sabi baga daw, opposite attracts. Timid siya, funny, magayon siya. At this point nga, napapansin na ni Kuya palaging natatanggal yung sintas ko. Kaya nahuhuli na kami, samantalang yung lead pack nasa unahan na. Ano naman, sir? At dahil nga makapal ang mukha ko, pati yung kabila, pinasintas ko pa. Saro pa, saro. Ining saro na yun na pala. Nung una, hindi ako naniniwala na 7 out of 9 ang difficulty ng Azupre Trail. Akala ko malakas na ako until ma-experience ko siya. Bilangan nyo na lang kung ilang rope assist at rappelling ang ginawa namin dito. As long as hindi tayo bumitaw sa lubed, we're safe. At dito ko na-realize na wala pala sa sapatos ang pag-hike. O, diba? Ang galing! Small trivia lang, Mount Isarog ay isang mossy forest. Kaya pag may nakita kayong ganitong mga bato, kailangan nyong mag-ingat. Sabi ko lang. Pero huwag kayong mag-alala. Okay naman si ma'am. At matapos nga ng humigit kumulang, di ko na mabilang na trekking time, nakarating na kami sa waterfalls at doon na kami nag-lunch. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga lang kami saglit and back to trekking na naman. Kasi from Maalsum Falls, kailangan pa namin mag-trek ng 1 hour para marating namin ang Azupre Falls. Ay, buray mo. Shit, mahal na yung kaputan. So at this point, kailangan namin umilalim dito under this tree. Naiwan na ako ng mga kasama ko, wala sa harap, wala sa likod. Now, number 1 rule, as long as na straight pa yung daan, like walang liko, but if you see na may liko, you have to wait for the organization para hindi kayo mawala. Whew. Hopefully, malapit na tayo, sana. Because I'm not seeing anyone. But I'm hearing them na. So, I guess we're almost there. Yung mga gamit pala, kiniwan ko na doon. Hindi na ako magpapalipad ng drone because it's about to rain. And then puro siya angat. And it's not super ideal to bring a lot of things. Especially
Because, every pound matter. So, ang dala ko lang tubig, cellphone, camera, and that's it. Ang dumi ko na. Nararamdaman ko malapit na tayo. Kasi mabaho na siya. At dito na nga nangyari ang hindi inaasahan, na out of balance ako at tumama ang tuhod ko sa bato. It was painful, and at that point, ang nasa isip ko na lang paano ako makakababa. We are 1,086 meter above sea level, and every hiker know na kung gaano kahirap kataas, ganun din kahirap bumaba. Pero hindi ako binigo ng lauyay. They never left me behind. They carried my backpack so I could focus on walking, stayed beside me the whole time, and kept helping me through the difficult section. Sobrang dami namin during that hike, but no one was left behind. We climbed the mountain together and we came back together. Kaya isa lang masasabi ko, you're the best, Lauyay.